Sa video na ito, babasahin natin at uunawain ang kwentong ginawa ni Genoveva Edroza Matute na pinamagatang Paglalayag sa Puso ng Isang Bata. Maaaring isa na siyang ganap na binata ngayon o kaya na may isa ng ama kung siya'y nakaligtas sa digmaan. Ngunit ayaw ko siyang isipin sa ganoong anyo. Para sa akin, mananatili siyang isang maliit, maitim at 8 taong gulang na batang lalaki. Sa dami ng mga estudyanteng aking naturuan, may mga dumaan lamang, may mga nagtagal at may mga tumatak sa alaala. Isa siya sa hindi ko malilimutan. Buhay na buhay pa rin sa aking isipan ang kanyang mukha at pangalan. Ngunit higit sa lahat, ang aral na itinuro niya sa akin ang siyang hindi ko malilimutan. Isang araw na siya ang naging guro at ako ang natuto. Isa siya sa pinakamaliit sa klase at masasabi ring hindi kaaya-aya ang kanyang itsura. Kapansin-pansin ang kanyang bilog at pipis na ilong at tila kaagad siyang kahahabagan nang makakakita sa kanya. Pati ang kanyang paraan ng pagsasalita ay kakaiba. May puntong nagpapahiwatig na siya'y mula sa ibang lugar. Sa kabila nito, may taglay siyang kabutihan na agad napansin. Tuwing hapon, kusa siyang naiiwan kahit hindi inuutusan. Siya ang pinakahuling umaalis sa silid-aralan. Pinupulot niya ang mga kalat, inaayos ang mga kagamitan, isinasara ang mga lalagyan at tinitiyak na maayos ang pagkakaayos ng mga upuan. Bago tuluyang umalis, lagi siyang lumilingon sa pintuan at nagsasabing, "Goodbye, teacher." Noong una, iniisip kong sadyang mahiyain siya. Tahimik siyang gumagawa at umiiwas sa iba. Madalas ko siyang makitang palihim na sumusulyap sa akin, ngunit agad ding iiwas ng tingin. Sa aking pag-oobserba, tila batid niya ang kanyang kakulangan, ang kanyang anyo at paraan ng pagsasalita. Kalaunan, nalaman ko ang kanyang kalagayan sa buhay. Isa siyang ulila mula sa probinsya na napunta sa lungsod upang magsilbing utusan. Kalahating araw siyang pumapasok sa paaralan dahil sinasamahan niya ang anak ng kanyang amo sa pagpasok at pag-uwi. Naramdaman ko ang kanyang kalungkutan. Nais kong maranasan niya ang saya ng pagiging bata, ang makipaglaro, tumawa at makisali sa kalokohan na karaniwan sa mga batang kaedad niya. Kahit hindi siya mahusay sa pag-aaral, sana'y maramdaman niya ang ligaya ng pagkabata. Madalas ko siyang tawagin sa klase at inuutusan ng maliliit na gawain tulad ng pagkuha ng aking tsinelas o pagbili ng aking merienda. Hindi ko na kailangang sabihin pa kung ano ang bibilhin niya dahil kabisado na niya ang aking gusto. Sa paglipas ng panahon, nabuo ang isang tahimik na ugnayan sa pagitan namin. Lagi siyang handang tumulong sa akin. Unti-unti, nakita kong nagiging mas masaya siya. Nakikihalubilo na siya sa ibang bata, nakikipaghabulan, umaakyat sa mga ipinagbabawal na lugar at gumagawa ng mga kalokohan. Nakita kong unti-unti niyang natututunan ang saya ng pagiging bata. Kapag kami na lamang ang natitira, kinakausap ko siya at masigla siyang sumasagot sa Tagalog. Sa mga sandaling iyon, malinaw kong nakikita ang kanyang kaligayahan. Ang dati niyang malungkot na goodbye teacher ay naging masigla at puno ng damdamin. Naisip ko na hindi na siya nag-iisa at hindi na ganoon kalungkot. Dahan-dahan kong pinadama sa kanya na siya ay mahalaga at may nagmamalasakit sa kanya. At sa wakas, naging bahagi na siya ng normal na buhay ng isang bata, nakikipagkulitan, nanunukso at nagiging mas malapit sa akin. Mas naging maalaga at masaya siya. Ngunit isang araw, may hindi inaasahang nangyari. Sa pagbabalik tanaw, alam kong ako ang may kasalanan. Masama ang aking pakiramdam noon at nadala ako ng aking emosyon. Hindi ko na matandaan kung ano ang kanyang nagawa. Ngunit malinaw sa akin ang aking matinding galit.
Napagsalitaan ko siya ng masakit at napahiya siya sa kanyang kinauupuan. Nakalimutan ko ang kanyang pinagmulan, ang kanyang pag-iisa at ang pagsisikap kong iparamdam sa kanya na siya'y mahalaga. Nang hapong iyon, hindi siya nakipaglaro tulad ng dati. Ngunit ginawa pa rin niya ang kanyang nakasanayan. Kinuha ang aking tsinelas, inayos ang mga upuan, bumili ng aking merienda at nilinis ang silid. Ngunit ni minsan ay hindi siya tumingin sa akin. Naisip ko na galit siya sa akin. Sa kanyang murang puso, marahil ay naramdaman niya ang kawalan ng katarungan. Ang batang minsang nagmahal ay maaari ring matutong magtanim ng sama ng loob. Habang pinapantay niya ang mga upuan, tila may mabigat siyang pinagdadaanan. Nang siya'y umalis, mabigat ang kanyang mga hakbang. Sa unang pagkakataon, hindi siya lumingon upang magsabi ng goodbye teacher. Tahimik siyang lumabas at unti-unting nawala ang kanyang yabag. Paulit-ulit kong tinanong ang aking sarili, ano ang nagawa ko? Naisip kong baka kinapupuutan na niya ako. Inisip ko na bukas ay babawi ako, naaayusin ko ang lahat. Ngunit bigla siyang bumalik. Lumitaw siya sa pintuan at ang kanyang mga mata ay tila naguguluhan. Tumingin siya sa akin at nagsabi, "Goodbye teacher," bago tuluyang umalis. Bumalik siya upang sabihin iyon. Hindi ko na maalala kung gaano ako katagal na nakaupo roon pagkatapos. Ang malinaw lamang sa akin ay ang aking paghanga sa kabutihan ng batang iyon, sa kanyang malawak na puso at dalisay na kaluluwa. Sa sandaling iyon, siya ang naging guro at ako ang natuto. Isang magandang kwento muli ang ating natapos basahin. Dumako tayo sa pagsusuri sa tauhan batay sa kanilang kilos, damdamin at pananalita sa kwento. Unang tauhan, ang guro. Ang guro bilang tagapagsalaysay ay ipinakita sa kwento bilang isang taong mapagmasid, may malasakit ngunit hindi rin perpekto. Sa kanyang mga kilos, makikitang pinagmamasdan niya ang bata at unti-unting inilalapit ito sa kanya sa pamamagitan ng pag-uutos ng maliliit na gawain tulad ng pagkuha ng tsinelas at pagbili ng pagkain. Sa damdamin, dumaan siya sa iba't ibang yugto, mula sa pagkamausisa at pagkaawa patungo sa pagmamalasakit at kasiyahan nang makita niya ang pagbabago ng bata. Gayunpaman, sa isang pagkakataon ay nanaig ang kanyang galit at napagsalitaan niya ang bata na kalaunan ay kanyang pinagsisihan. Sa kanyang pananalita, makikita ang kanyang kapangyarihan bilang guro. Ngunit naipakita rin ang kahinaan nang siya'y makapagsalita ng masakit at sa huli ay nagkaroon ng tahimik na pagmumuni-muni at pagsisisi. Ikalawang tauhan, ang batang lalaki. Siya ang pangunahing tauhan sa kwento. Inilalarawan bilang mahiyain, masipag at may mabuting kalooban. Sa kanyang mga kilos, makikita ang kanyang pagiging masunurin at matulungin. Siya ang naglilinis, nag-aayos ng silid at laging handang tumulong sa guro kahit hindi inuutusan. Sa simula, kapansin-pansin ang kanyang pag-iisa at pag-iwas sa ibang bata. Ngunit sa paglipas ng panahon ay natuto siyang makisalamuha, makipaglaro at makibahagi sa kasiyahan ng pagkabata. Sa damdamin, naranasan niya ang lungkot at pag-iisa, ngunit napalitan ito ng saya at pag-asa dahil sa pagtanggap na kanyang natamo. Nang siya'y mapagalitan, nasaktan siya ngunit hindi nagpakita ng galit. Sa halip, ipinakita niya ang kabutihan at pagpapatawad sa pamamagitan ng patuloy na pagtupad sa kanyang tungkulin at pagbabalik upang magsabi ng goodbye teacher. Sa kanyang pananalita, siya ay tahimik at kakaunti lamang magsalita. Ngunit ang kanyang simpleng pagbati ay naging makabuluhang pagpapahayag ng paggalang, pagmamahal at kabutihan ng kanyang puso.